Hello! Kumusta kayo lahat? Sana nasa mabuti tayong lahat ngayon. At welcome back sa ating channel. Ngayon, ang ating topic ngayon ay meron akong isi-share sa inyo. Meron tayong bago na ginawa na portable power station. So ngayon, maganda ito. Ang aking nagawa na 800 watts na portable power station. Malaki na itong save sa atin pag ganito ang ating gagamitin. At kung bago ka man sa aking channel, please manghingi ako ng favor, paki-subscribe, paki-like at paki-share at paki-pindot sa notification bell para naman updated kayo sa aking mga i-upload ng mga video na aking ma-share sa inyo. At ako pala si Rani Lumapas, isa po akong technician. At ngayon, ang aking share sa inyo, itong aking bagong nagawa na portable power station. Okay, itong handle. Okay. Atin ang umpisahan. Okay. So ito ay ang kanyang ECC, solar charging controller. Ito isa lang switch sa ating power, isa lang circuit breaker. At ito ay mas magandang meron tayo nito 6-in-1 power meter. Lahat makita natin ang ilang load, ang ilang watts ang ating na load, at ang yang kilohertz konsumo, at ang kanyang power ampere, at ang yang power volts, at ang power factor. So yan. At ito ay ang para sa battery charger, battery in. Pag mag-charge tayo sa battery, meron tayong charger. At ito ang ating smart battery charger. Okay? Kayang-kaya na ito. Pag beach tayo or mag out of town, kailangan tayo ng power or kuryente. So pwede natin dalhin ito at i-charge lang natin sa ating bahay dahil meron tayong smart battery charger 12 to 24. Okay? Yan. Okay, so meron tayong power station na portable na i-charge lang natin sa ating bahay. Okay? At ito, yan. Ito ang ating smart battery charger. Okay? At kung meron naman tayong solar na 24 system, meron din tayong lalagyan ng pag-charge galing sa ating solar. At ito ay exhaust fan. Okay? At atin ang subukan. Ang galing nito dahil ay 24 volts na ito. At 24 volts din ang battery natin na ginagamit, LiPo4 na 30 ampere. So kayang-kaya na ito ang water dispenser, rice cooker. Basta kaya ang ginagay ko na power inverter nito is yung P2 na ang peak power 1800. So ang ihang stable na power is 800. Okay? Ang continuous power niya stable. So 800 watts. So kaya na ito hanggang 800 watts na ating i-load. Wag lang ang aircon kasi malaki yun. Ang compressor ng aircon ay mataas ang kanyang power surge. So water dispenser kaya nito. So okay. Atin ang i-power on. Okay. Oh, yan. Yan nagtagong ito ang kanyang exhaust fan. So okay. Ang exhaust fan yan. So meron tayong battery na titira na 26.8. So ngayon ating load ng, at ito makita bang power meter? Medyo yan, power meter 0 load pa, 0 watts. At ang kanyang kilowatt hour ito. At ang output sa ating inverter 230, 229, 230 yan. At 60 Hz. Okay? At ang power factor. So atin ang
try pag-load. Itong maliit na yan, maliit na stand fan. Okay? Dahil makita dito yan sa 6-in-1 natin power meter. Okay? So okay, dito ang sa stand fan na mini. Okay? Meron ng 7 watts. Okay? Meron ng 7 watts. Okay? At dahil ngayon ay alas 12 na, magluto tayo ng kanin. Okay? Kunin ko muna ang aking rice cooker. Magluto tayo. Okay? Okay, so yan. Dito na ang ating rice cooker. Magluto tayo. Okay? Dahil tanghali na. Yan. Hanggang maluto ito. Okay, yan. Okay. Abangan natin hanggang maluto. Okay, nag-start na. So, yan. Kita ba yan dyan ang power meter? So, okay. Ito, kita ko sa inyo. Merong 631. So, mas maganda meron itong 6-in-1 power meter. Yan. Kita na ba? Okay. So, antayin natin hanggang maluto. So ngayon, ipakita ko sa inyo ang lahat na expenses, tanang material na ginagamit ko nito. Okay? So, ito ang ating expenses, lahat na material. Mag-start tayo sa ating LiPo4 battery na 30 each ang ginagamit ko, hindi ko lang nalagay. 8 pieces yan. Ang price niya ay sa 8 pieces ito na price ngayon 5,161 and 70 centavos. At ang ating power inverter na high frequency na pito, ito 2,270. At ang ating circuit breaker, ito isa lang nga circuit breaker, pwede na, ay halaga ng 150 pesos. At ang sa ating battery, kailangan natin lagyan ng BMS. Okay? Ang BMS 8 series dahil 8 na battery ang ating 24 volts. So, andali 60 ko lang ito, okay ra 40 AH lang ang ating lagay. Nasa 520. Okay? Ang 60 620, ang 40 520. Okay? So, dito tayo sa single outlet na 1 gang, isa lang, 40 pesos. At ang ginagamit natin na cable ay ang AWG number 12, 2 meters, red and black, 120. Okay? At one piece na 6-in-1 power meter, ito mas magandang meron ito. Okay? Ang kaning power meter, yan. So, ang advantage pag meron tayong 6-in-1 na power meter, makita natin ilang watts ang ating ginaload. Okay? At ang ibinigay sa ating power inverter ngayon 226. Okay? 226. Tingnan nyo. Yan. Pakita ba? 226 volts. Okay? At ang ampere, meron tayong 2.77 ampere ang nakaload ngayon. Okay? Dahil nagluto tayo ng kanin. So, dito tayo sa next. One piece na solar charge controller. Ang price niya ay 439. Okay? At ang one piece natin na exhaust fan 24 volts, 65 pesos. Okay? At 2 pieces na junction post. Ito ang junction post
para sa battery in pag mag-charge tayo sa ating battery charger at ang isa dito ang ito para sa solar PV solar input. Ito pag meron tayong 24 na solar panel, meron lang tayong IMP na BMP. tawag kaning 30 BMP pala. pataas ang kanyang IMP 30 volts maximum pwede na natin ma-charge nito. power volts. Okay, sorry. At ang ating charger medyo ayan ang price sa apat ito 2 pieces, so kada isa pair red and black 1, so apat ito 318. At sa ating smart battery charger ito 956. Ito i-search lang natin ito sa Lazada o Shopee, smart battery charger na 12 to 24 volts. Okay, at ang expenses nito lahat na gastos ito 10,388. okay, so hanggang nagantay tayo na maluto ang ating rice cooker, Ay, kailangan natin rice na pala. lutuin. Kanin. Okay, basta maganda ito, kaya nito ang water dispenser refrigerator na 100 watts, kaya nito. So ngayon ang ating load yan 600 kasi ang heater ko lang sa rice cooker automatic yan mag-off. Ngayon mag-on na naman yan maya. So okay, antayin natin na maluto. Okay na, naka-on na naman siya. Naka-on na naman, merong 630. Okay, naka-off na naman. Okay, antayin natin na maluto mga kapatid, mga boss, mga idol. Okay, antayin natin na maluto. Okay, at yan ang mga dalawa ang aking system 12 and 24. Okay mga idol, lahat yan one solar. So mas maganda ang one solar dahil mataas ang kanyang peak power at ang kanyang power surge. Yan ang aking lahat. Matagal na ako wala na akong bill. Ang meron man akong bill tag 5 pesos na lang, 5 pesos and 75 centavos. Okay, mag 1 year na. Okay, so antayin na lang natin itong ating niluluto na rice cooker ay rice. Okay, antayin natin. So ngayon okay na, naluto na ang ating rice o kanin. So ay manito. Okay, dito lang muna. Okay, yan, kita pa dyan, luto na ang ating kanin. So okay, yan ang ating gawin ay i-charge natin sa ating smart battery charger. Okay, charge natin. Ayan. At ito, yan. Okay. Ganyan na siguro. At ito, maganda na ito. Maganda na itong tulong sa ating sa mga mahilig mag-outing, mahilig mag-beach, camping. Okay, dito natin i-choke ang ating smart battery charger. So yan, so hindi pa nag-charge, so dito man siguro. Yan, so i-connect na natin ang positive. So okay, yan, nag-charge na. Yan ang maganda nito, pag meron tayo nito, meron tayong smart battery charger. Okay, so antayin natin, merong 26.6. Okay, yan ang aking ginawa na battery in. So pwede din tayo na mag-additional ng battery. Dahil 30 Ah itong aking nilagay, pwede 150 Ah to 100 Ah pwede. Dito lang natin i-add sa battery in. Okay,
So, yan, naka-charge pa yan. At sa sunod, dito na naman tayo sa PV solar, magcha-charge. Okay? So, atin muna itong iabot sa 26.8 o 26.7. Okay? Nag-charge pa siya. Okay? Yan. Okay, 1.9 ampere, 26.3 dito sa ating smart battery charger. So, okay. Antayin natin ha. Mag-a-up ito ang ating battery volts. Okay. Okay. Nasa 26.7 na. So, ang next ang sa PV solar tayo. Okay. Yan. 26.7 ang ating battery. So, stop na natin. Okay. Okay, dito na tayo sa PV solar. Okay. Itong cable na ginagamit ko ay number 12 ito, AWG. So, yan, AWG number 12. So, okay na kayo itong AWG. Tap natin ito sa negative. Ito isa positive. Yan. So, tingnan nyo, wala pang volts or ampere sa ating input. Okay, so ilagay ang positive. So yan, install na. So yan, mayroong 28.3 volts. So ating ilagay sa ampere. Dahil yan ay 28.3 volts. So ilagay natin sa ampere. Yan, ampere. 8.7 ampere. Mataas ngayon ang binibigay sa ating solar dahil medyo ang init, malakas o matirik ang araw ngayon. At ang oras ay 1:20 advance ito. Okay? Ng hapon. So yan, naka-charge. Yan. So, ano pang inintay natin? O, ano nyo? So, yan. Ang dali na puno dahil 30 lang. Okay? Malakas ang ating solar na 8.7 ampere. So, maganda. Pag malaki ang ating solar na ginagamit dahil malakas ang kanyang pag-charge. Yan, malapit na full charge. At transfer lang natin sa ating smart battery. Okay? Charger. Okay mga idol, mga boss, mga ka-Junartic, ito na lang ginagamit ko ang ating smart battery charger ang ginagamit ko para ma-full charge dahil baka ang iba walang solar setup at hindi sila maka-charge sa PV solar na input. So ngayon medyo malapit na ito ma-full charge. Yan, malapit na, kaya natin na ma-full jud. Yan, okay, dito sa ating BCC meron ng 28.4, so malapit na siya mga full charge kasi pag ma-full charge yan ang ating smart battery controller sign yan na full charge, mag-stop. At ang load natin yan pa rin ang 7 watts, yan ang maliit na stand fan. Okay, antayin lang natin na ma-full charge. At kung meron kayong mga katanungan, paki-comment naman sa comment section, ilagay nyo ang inyong mga tanong para naman ma-share natin sa iba itong portable power station. Okay, paki-comment para naman ma-share natin sa iba. Okay, malapit ng full charge. Antayin natin ng full charge. Okay, ang ating battery sa mag-automatic off na lang ang ating
smart battery charger pag ma-full charge na, automatic off siya. So yan. So, full charge na Kita siya. ba? Ang ating power station ay full charge Maraming- na sa ating smart battery charger. Okay? Consequence meron sa EGM, car, motor, at LiPo4, at ito sa repair. Okay? Hanggang sa susunod, mga idol, mga ka-DIY, mga ka-John Arctic, abangan nyo ang next kong video na i-upload. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.